Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Isang kick-off ceremony ang inilunsad ng Ministry of Public Order and Safety para sa selebrasyon ng Bangsamoro History Month kasabayang komemorasyon ng 119th year ng Buddhaho Massacre kahapon, March 6, 2025 sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Ang detalye sa report na ito. Alinsunod sa Chief Minister Proclamation No. 001 Series 2021 kung saan idineklara ang buwan ng Marso bilang Bangsamoro History Month taon-taon, matagumpay na nailunsad ng MPOS ang kick-off ceremony kahapon kasabay ng paggunita sa ika-119 na taon ng Buddhaho Massacre. Sa temang paggunita sa nakaraan, aral ng kasalukuyan, daan tungo sa mapayapang kinabukasan ay sama-samang binigyang pugay ng lahat ng dumalo ang mahahalaga at makasaysayang kaganapan at tagumpay sa proseso ng paggamit ng pagpapasya para sa sarili o self-determination at buong Bangsamoro peace process. Sa kanyang opening remarks, inilahad ni MPOS Minister Hussein Muñoz ang ilan sa mga mahahalagang pangyayari sa mga nagdaang panahon na naging isang malaking bahagi sa kasaysayan ng Bangsamoro. As we gathered here today to commemorate the Bangsamoro History Month 2025, we reflect on the theme, paggunita sa nakaraan, aral ng kasalukuyan, daan tungo sa mapayapang kinabukasan. This theme reminds us that our past holds valuable lessons that guide our present actions and open the door for a peaceful future. This month holds several significant events in the history of the Bangsamoro, commemorating the long history of our people and some of its most unforgettable chapters. Among these are the Buddhaho Massacre, the Jabina Massacre, the Dansalan Declaration, the all-out war in March 21, year 2000, the signing of the Comprehensive Agreement to the Bangsamoro, the inauguration of the Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao Farm, and the inaugural session of the Bangsamoro Parliament. The Buddhaho Massacre, also known as the First Battle of Buddhaho, occurred from March 5 to 8, 1906 in Sulu. This tragic event resulted in the loss of 800 to 900 Moro lives, including women and children. This event fueled our determination to fight for our rights and preserve our cultural identity. The Jabina Massacre, which took place on March 18, 1968 in Corregidor Island, involved the killing of Moro armed recruits who were part of the covert operation called Operation Marnica. This event sparked a unified consciousness among our people, leading to the formation of various revolutionary groups, and it remains a symbol of our struggle for justice and a reminder of the sacrifices made in our quest for self-determination. The Dansalan Declaration on March 18, 1935 was when Moro leaders from Lanao appealed to the United States Congress, expressing their concerns about the potential loss of our lands and the impact on our people if included in the new Philippine state. This declaration highlighted our desire to preserve our culture, land, and a way of life. The all-out war on March 21, 2000 caused substantial casualties and displacement, with thousands of civilians affected.
the conflict disrupted ongoing peace negotiations and highlight the deep-seated issues and grievances, further invigorating our determination to fight for our rights. These events underscore the complexities of our struggle and the challenges in achieving lasting peace in Mindanao. However, they also highlight the resilience and determination of the Bangsamoro to fight for justice and self-determination. As we reflect on the significant moments in our history, let us draw strength from the sacrifices of our ancestors and the lessons they have left us. Sa kabila ng lahat ng malalagim na kaganapan na natamasa ng mga Bangsamoro noon, mariin pa ring hinihikayat ni Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim ang mga mamamayang Bangsamoro na bigyang pagkilala at importansya ang mga sakripisyo ng ating mga ninuno. As we commemorate the month of March as the Bangsamoro History Month, let us honor the resilience of those who came before us and the mujahideen who bravely faced adversity in the pursuit of peace, justice, and the right to self-determination. May these events serve as a powerful reminder that the story of the Bangsamoro is not yet over. The lessons from our past should guide us in our present endeavors towards and empower cohesive and progressive Bangsamoro. This Bangsamoro History Month may we reignite our commitment to peace and unity, ensuring that the sacrifices of those who came before us will not be in vain. Together, let us build bridges of peace, foster goodwill, and work towards a future where everyone can be truly proud to call themselves Bangsamoro. Let us forge a path where every dream for a better tomorrow is not just a hope, but a reality within our grasp. Let us continue serving the Bangsamoro with pure hearts and sincere intentions. Lagit-lagi para sa Bangsamoro. Isang panel discussion din na may pamagat na kumusta ang Wata ng BARM ang ginanap. Tampok dito ang ilang direktor at ministers mula sa iba't ibang opisina kung saan tinalakay ang usaping Transitional Justice Reconciliation Commission o TJRC maging ang kabuluhan ng pagkilala sa sariling pagkakakilanlan. Karamihan sa mga kalahok sa naturang aktibidad ay ang maraming bilang ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad ng lungsod maging ng Maguindanao del Norte. I believe that it is very essential to recognize the commemoration, the Budajo Massacre, and of course, the celebration of Bangsamoro History Month, because it promotes self-awareness about what happened to our Bangsamoro people and to our ancestors way back in the past. And also, I believe that it is important because it recognizes the historical injustices that the Bangsamoro people have encountered. And by commemorating and of course by celebrating the Bangsamoro History Month, we'll be able to have a deeper understanding about our identity as a Bangsamoro. Well, as a Bangsamoro youth, I'm always saying this, that we should not just be proud as a Bangsamoro, but we have to be proud as a relevant and significant Bangsamoro. We have to engage ourselves in discussion and commemorating events just like this, because it will give us a deeper understanding of our cultural identity, because our history is who we are as a Bangsamoro. Ayan, bilang isang kabataang Bangsamoro po ay mahalaga po ang ganitong klaseng aktibidades para po sa amin upang mas maintindihan kung ano nga ba po yung mga nangyari po sa nakaraan, dahil hindi na po lingid sa ating kaalaman na hindi na po namin naabutan yung mga pangyayaring itong mga malalagim or mga darkest past po ng ating rehiyon. Kaya sa pamamagitan po ng ganitong klaseng event ay maiintindihan po namin kung ano po ba yung naging dahilan, bakit po tayo nagkaroon ng Bangsamoro region at bakit po tayo nagkaroon ng paggunita ngayon ng Bangsamoro History Month. Ayan, so itong ganitong klaseng inisyatiba po ay nakatutulong upang makahikayat po ng ating mga kapwa Bangsamoro, ng mga kabataang Bangsamorong tulad ko po, na makiisa po sa layunin ng Bangsamoro region sa pagpapanatili po ng yung gains po ng ating peace process. Dahil po kapag naintindihan po natin kung ano po ba yung mga pinaglalaban natin, ano po ba yung mga sakripisyong nagawa, mas magkakaroon pa tayo ng hugot upang tumulong po na mas panatilihin po ang kaunlaran at kapayapaan sa ating rehiyon.
Nagsagawa rin ng palaro ang MPOS sa pamamagitan ng pagbibigay ng trivia questions na sinundan naman ng pagpepresenta ng calendar of activities sa buong buwan ng Marso na nakaangkla pa rin sa selebrasyon ng Bangsamoro History Month. Carmina Camid, BIO News. Upang matulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng sigalot sa Marawi, isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Marawi Rehabilitation Program ang pamamahagi ng passbook at pagsusuri ng mga dokumento para sa unang 500 benepisyaryo ng Microfinance Loan Program noong February 24 hanggang 25, 2025. Ang inisyatibang ito ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng Al-Amana Islamic Bank ng Pilipinas. Layunin ng programang ito na magbigay ng tulong pinansyal sa mga magsasakang kabilang sa internally displaced persons sa pamamagitan ng microfinance loan na nagkakahalaga ng 25,000 pesos bawat benepisyaryo kasama ang service charges. Ang pondong ito ay maaaring gamitin upang suportahan ang mga proyektong urban gardening sa kanilang pansamantalang tirahan at upang mapalago ang kanilang kita. Dinaluhan ang aktibidad ng mga pangunahing opisyal ng BARM, kabilang sina Deputy Chief Minister Alim Ali Sulaiman, Member of Parliament Abdullah G. Makapaar at MP Said M. Sheikh na kinatawan ni MRP Project Development Officer 5, Engineer Kosain Batu Ampar. Samantala, nagsagawa ng groundbreaking ceremony ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa Schools Division Office ng Tawi-Tawi noong January 13, 2025 para sa itatayong Provincial Training Center Dormitory at isang computer laboratory sa Paniyongan, Bongao, Tawi-Tawi. May kabuang pondo na 23,922,260 pesos ang mga proyektong ito na popondohan sa ilalim ng STF 2023 at GAAB 2024. Samantala, isinagawa rin noong January 17, 2025 ang groundbreaking para sa iba pang mga proyekto sa Lamitan City at Cotabato City. Kabilang dito ang pagtatayo ng Technical Education Provincial Training Center at 2 unit ng computer laboratory sa Basilan Provincial Training Center sa Lamitan City na nagkakahalaga ng 37,290,293 pesos. Ang mga ito ay popondohan sa ilalim ng GAAB 2023 to 2024. Bukod dito, sinimulan din ang pagtatayo ng Provincial Training Center sa Cotabato City Manpower Development Center na popondohan sa ilalim ng SDF 2023. Layon ng mga proyektong ito na mapabuti ang kalidad ng edukasyon at tiyaking walang Bangsamoro learner ang maiiwan sa pag-unlad. Nagbigay ng paalala ang Ministry of Trade, Investments and Tourism sa publiko ukol sa pakikipagtransaksyon sa mga fixer. Ayon sa Facebook page ng MTIT, pinapaalalahanan ang bawat isa na iwasan, tanggihan at huwag makipagsundo o makipagkasundo sa mga fixer o mga individual na nag-aalok ng mabilisang pagproseso ng transaksyon kapalit ng pera o iba pang pabor sa pamamagitan ng pagbaliwala sa tamang proseso ng gobyerno. Kaya mga kabangsamoro, siguraduhing legal at dumaan sa tamang proseso ang bawat dokumento upang hindi na magkaroon ng mas malaking abala pa sa huli. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang Easterlies. Ayon sa Pag-asa, asahan ng mga pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Carmina Camid, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyong publiko at moral governance. Maraming salamat po, pagpalain ang Bangsamoro.